yung mga tawag dito, yung mga dokumento o mga pruweba na nagtuturo kay De Lima ay hindi pala sapat, pero nakulong pa rin siya ng almost 7 years. So madaling sabi mga kababayan, dahil ang nakapwesto nun ay si Digong, nagagawa nila lahat ng paraan. Nagagawa nilang tama ang mali at mali ang tama. At pinaniniwalaan kasi sila ng tao dahil napaka-professional liar at talaga naman mambubudol ang amo mo. Aming korte natin sa Pilipinas na pwede yung pailan ng kaso. Pailan natin lang kasi kawawa yung mga pulis natin, sige pabalik-balik, yung iba taga Mindanao pa, mamasahe pa ng pasarili lang, pamasahe papunta sa Kongreso para mag-attend. Buti kung sagutin nila yung pamasahe ng mga pulis, magkano ang sweldo ng pulis na yan. So, ando na nga tayo, di ba? Meron ng mga pinailan ng kaso. Di ba may mga napatunayan na ilan na yung pulis, mga kababayan, na habang ilang taon na ikukulong dahil napatunayan ng korte na sila ay talagang may ginawa na paglabag. Talagang pumatay ng tao, di ba? Yung magtatay, yung mga taga-Caloocan. Kung natatandaan nyo, hindi ko ma-remember yung pangalan. Pero, ayan, balitang-balita nung nakaraang linggo. Tapos, naaawa ka sa mga pulis. Samantalang itong mga pulis na to, masyado silang in-enjoy yung kanilang pribilehiyo. Makapatay sila ng tao, wala silang kasalanan nung panahon ni Duterte dahil sabi ni Duterte, ibaback upan niya itong mga ito kahit anong mangyari. Diba? Sabi ni Ma'am Charit, Mr. De La Rosa, sinong maniniwala sa pinagsasabi mong gagastos ng sarili nilang pera sa investigasyon na yan? Marami ka lang talagang dahilan ba to? Umattend ka, huwag kang duwag, pipi at bingi. Nakakabuisit mga kababayan na ganito yung abot ng utak ng mga senador na nakikita natin ngayon dyan. Hindi lang ito ang magiging pahirap. Isundan ko na. Huwag ko nang tapusin yung kaya... sige, anuhin ko lang ng konti yung kay Laila De Lima. yun nga, matagal ito, pabalik-balik lang ba? So, depende how you view it, from which point of view you are coming from. Opo. Pero, sir, nabanggit niyo po muna yung pangalan po ni Senator De Lima. Ano ho niyo masasabi na siya po ay napawalang sala na sa kanyang huling kaso po dito po sa pag-uugnay sa kanya sa droga sa Bilibid? I'm happy for her, Ted. I'm happy for her. At last, nasa labas na siya. Everybody deserves justice. And we have to respect the decision of the court. Kung yan ay decision ng korte, then respetuhin natin. Tangina, plastic ang hayop, no? Napaka-plastic, sobrang plastic ang gago. Samantalang, nung nakaupo pa si Duterte, mga kababayan, nung ginagawa nila ng kwento, itong si De Lima, ay parang mga halimaw, itong sila Bato. Diba? Grabe po yung mga reaction nila, pinagtatawanan, nakakala mo, mga kababayan, sila ay mga santo. Tapos si De Lima na ang pinakademonyo. Pero ako naniniwala na itong si De Lima ay nataniman lamang din ng ebidensya dahil nga si Digong ay expert sa pagtatanim ng ebidensya. Siya na nga mismo nagsabi niyan eh. 'Di ba? Nung ako ay prosecutor, talagang nagtatanim kami ng ebidensya, we build the intrigues, 'di ba? Tapos pag nag-away sila, palalabasin namin yung isa. Tapos ang gagawin pag namatay itong isa, ang pagbibintangan ay yung nakaaway niya. Diba? Ganon kalala ang sitwasyon mga kababayan. So isunod na natin kagad yung usapin po nitong pagpasok nga ng tatlong Duterte sa Senado. Dahil tatakbo nga raw ayon po dito kay BP Sara Duterte mga kababayan. Narinig nyo naman po siguro o mas mabuting pakinggan muna natin yung binitawan pong salita ni BP Sara. Just to give you ano lang, 'di ba, para mabuo lang yung konteksto natin. Sorry. So ikaw ma'am. So mag-field ka ng President 2025 elect senador? Ingon sa ako ang mama.
Mudagan ang senador, ang ako ang manghod, si Baste Duterte. And siya ang mudagan sa 2028 president. So ikaw, ma'am, President. Ingon sa ako ang mama, So si Baste ang 2028. balik daw ko sa Davao, mayor. Sa 2020. Babalik daw sa Davao bilang mayor. Mamaya papaliwanag ko mamaya, may malalim tong dahilan eh. O na siya Kailan ka babalik sa Davao, Bibi? Kailan ka babalik sa Davao, Mayor? Inaabangan namin taga Davao. Kailan next year? pag-uusapan namin. So, walang idea kung magre-resign kayo as VP. Wala namang ganong usapan. Walang ganun na usapan. So next year, ma'am, 2025, mayroon kayong senador campaign. Lahat sila raring na tumakbo eh. Si PRD, senator, yung kuya ko, si Paulo Duterte, yung congressman ngayon, senator, si Sebastian Duterte. So, tatlo ang Duterte next year for Diba, napakalinaw naman na sinabi nila na tatakbo daw itong tatlong Duterte. Si Tandang Duterte, mga kababayan, nauugod-ugod na halos hindi na makatayo sa stage. 'Di ba? Matumba-tumba na, mabuwal-buwal na. Talagang gusto pa nilang mga walang hayarin to mga to no? Mga walang hiyang mga anak. Wala silang awa na imbis tatay, magpahinga ka na. 'Di ba? Huwag ka na magpagamit sa politika. 'Di ba? Pero mga kababayan, isipin po natin dahil nga itong mga to, ano nga ba talaga ang totoong dahilan? Masasabi ko po na talagang inggit talaga sila sa mga Marcos. Kaya ganito ang ginagawa nila. Napilit po na lumalaban, pilit na talagang isinisiksik ang kanilang sarili sa politika. Na kahit naman na hindi po nila kaya mamuno dahil mismong Davao. Sabi ng ibang vlogger, sa Davao lang daw may peace. Dahil doon lang daw ang talagang sila po ay kumbaga nakakatulog ng maayos. Pero ang katotohanan, mga kababayan, alam po natin na ang Davao nandun nga yung mga adik, nandun yung mga nagtutulak. Ultimo mismo, yung kanilang namumuno sa safety ay mga adik, di ba? Ngayon, dahil nga po ang target nila ay Senado, mamaya ko ipapaliwanag kung bakit si Sara ay babalik ng pagka-mayor, no? Dahil ang target po nila ay pagka-senador, mga kababayan, finish na talaga pag nakapasok itong mga to. Kung iisipin po natin, mga kababayan, kung bakit ba natanggal si Mig Zubiri doon po sa kanyang pagiging Senate President. Alam po natin na 24 lang sila. So kailangan 13 lamang ang bilang ng mga tao o na senador para mga kababayan ma-unseat itong si Zubiri. At itong si Zubiri, alam niyo naman na may galit din sa PDP laban dahil mga kababayan pinagtanggol niya si Bato pagdating po sa investigation tungkol kay Morales, pabor sa mga Duterte, 'di ba? Pero nung huli ay pinagkanulo po siya ng PDP laban. 'Di ba? Akala niya si Bato ay nanatili sa kanya, pero yung tatlo ay pinagkanulo po siya. Pero hindi po nangyari, may payakap-yakap pa itong si Bato. Ngayon kung iisipin ninyo mga kababayan, halimbawa nakapasok ang tatlong Duterte, 'di ba? Kung iisipin niyo po, sabi ko 13 ang kailangan, 'di ba? 4 na agad ang PDP laban. 4 na kaagad. Si Padilla, si Bongo, si Tolentino at itong si Bato. Ngayon mga kababayan, dagdagan natin ng konti. Tapos idadagdag mo pa ngayon si Mark Villar at si Camille. Bakit wala ba't wala si Cynthia? Si Cynthia hindi na ata tatakbo kapalit ni Camille kasi 2019 yon, di ba? Na tumakbo. So midterm din yon. Tapos na yung kanyang panunungkulan bilang senador itong 2025. Sa pagkakaalam ko kasabay din yan nila Tolentino, mga kababayan.
Tama ba? 6 pala. 6 na taon. 19, 2000, 2001, 2022, 23, 24. So, hindi. Paano ba bilang? 2020, 2021, 2022, 23, 24, 25. So, 6 na taon din, mga kababayan. Ngayon, so 6 na yan sila. Dadagdagan nyo pa ngayon. Idadagdag nyo pa yung magkapatid na tawag dito si Cayetano. So, 8 na kaagad, mga kababayan. Idadagdag nyo pa ngayon si Amy Marcos, 9 na kaagad. Idadagdag nyo pa ngayon, mga kababayan, yung 3 Duterte. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, isa na lang ang kailangan nila. Paano kung tatakbo pa si Philip Salvador? Halimbawa Manalo, tatakbo pa si Vic Rodriguez, mga kababayan. Tatakbo pa itong si Glenn Chong, di ba? Tatakbo pa si Willie Rebillame. So ano nang mangyayari? Kung iisipin po natin, remember po, may mga priority bill po ang ating presidente na halimbawa nakapasok itong 3 kumag na senador na magtatatay, halimbawa, syempre agawin po nila yung pwesto ni Chis Escudero. At ngayon, ito ang katawa-tawa. Kung iisipin nyo, di ba, syempre 12 na yan, 12 din sa kabila. Kung manalo si Philip, kung manalo si Roque, kung manalo sila Glenn Chong, si Vic, so madadagdagan na sila. Ngayon, ang lalabas, sila pa ang majority, di ba? Ang siste, di ba ang majority, mga kababayan, dapat kakampi ng Pangulo. Kasi majority nga eh. Di ba? Ang minority naman, yan yung talagang oposisyon pagdating sa Senado. Ganun din po sa sabihin natin dito sa Kamara. Di ba? Parang ang awkward, mga kababayan. Majority sila, kasi marami, from the word itself, majority, pero mga kababayan, sila po ang unang-unang pipigil sa mga plano ng ating Pangulo. So wala nang magagawa. Lahat ng gagawin ng Pangulo, lahat ng desisyon ng Pangulo natin, kukontrahin na ng mga ito. Sa finish na talaga. Anong mangyayari sa atin? Diba? Ayan maliwanag po yan. Pag nanalo yung mga yan, babaliktad ang sitwasyon. Dahil sigurado itong mga ito magpapa-under sa mga Duterte. Parehas tayo nang iniisip mga kumag nga kabsat, di ba? Mga kababayan? So yan maliwanag po. Binibigyan ko lang kayo. Pinipicture out ko lang sa inyo kung ano ang pwedeng mangyari. Kasi remember, mga kababayan, sa atin ng Kamara, 'di ba? Dahil kay Speaker Martin Romualdez, pinag-iisa niya yung mga tao doon, yung kanyang mga kahit majority, kahit na minority diyan. Iisa lang talaga yung goal nila eh. 'Di ba? Hawak nila 'yan. Pero paano, mga kababayan, kung pupunta na ito, ipapasa nila ngayon sa Senate? Wala, matutulog pa rin. Parang kagaya lang yan ng RB86 at RB87. RB87, naipasa na, natapos na doon sa Kamara. Pagdating po dito, yung RB86 or RB87 din, dinidedma. So walang mangyayari, mga kababayan. Lahat ng plano ng Pangulo, sasakit po talaga ang ulo niya. Diba? Kasi paano ko nasabi na talagang pangit ang mangyayari na to, mga kababayan? Teka lang ha. Eto, tingnan nyo. Sabi ni kung totoo yan, hindi kami magkakaroon ng lonely campaign ni Senator Bongo. Inisip kasi namin, kaming dalawa lang. Actually, itong hindi ko na ibalita sa inyo to, no? Si Francis Tolentino mukhang hiwalay na, parang nagagalit-galitan na ata sila. Kaya kay Francis Tolentino. Pero mga kababayan, kung 3 sila plus 3 na kami, so marami-rami na. Masaya itong kampanya. 'Di ba? Mga kababayan, masaya daw. Sama natin ngayon, nasaan na ba yung Hoy, hold on. Teka lang po Meron kasing binitawan dito
na sinabi nitong si ito pala. Sabi ni Bongo, mga kababayan, ang commitment ko sa kanya, lalo na sa kanyang medical, hindi ko pababayaan ang ating dating Pangulo Duterte. Hanggang kamatayan po ang aking commitment sa kanya. Mahal na mahal ko po siya, sabi ni Bongo. Sabi naman ngayon ni Bato, malaki ang utang na loob ko sa mga Duterte. Hindi ako pwedeng lalayo sa kanila. Hindi ako naging Bato kung walang Digong Duterte. Mga kababayan, my heart belongs to kung saan ako nagkakautang ng loob ay nandoon talaga ako. So sa makatuwid, mga kababayan, kung iisipin nyo itong mga PDP laban na to, o PDP na walang laban, si Bato, si Bongo, si Robin Padilla, di ba ang sabi nila, wala silang ibang kikilalanin na isang presidente kung hindi si Digong lang. Si Bato, kung nasaan daw ang kanyang utang na loob, mga kababayan, ay nandoon din siya. At ito naman si Bongo ay malaki din ang utang na loob niya kay Digong. So sa makatuwid, mga kababayan, wala na tayong aasahan sa mga to. Nakita pa natin tong si Aimee. Nakita pa natin tong dalawang magkapatid na Cayetano. Nakita pa natin tong Villar na magkapatid, mga kababayan, na mga kaalay din ni Digong. Sa palagay ninyo, ang pagsisilbihan nila ang ating presidente? Sa palagay ninyo, ang pagsisilbihan nila, mga kababayan, ay ang ating bansang Pilipinas? Hindi po. Ang pagsisilbihan nila ay kung nasaan ang kanilang interes. Kasi pag sila napunta sa Senado, mga kababayan, di ba? Ang iniisip po natin, talagang meron silang pinagtatakpan dito. Kagaya nga ng nabanggit natin kanina, nandun na naman yung immunity. Kasi itong mga to, talagang sigurado maiimbestigahan. Di ko lang alam kung kailan kay pulong. Di ba? O kung halimbawa naman, hindi pa dumarating yung ICC kay Digong, tapos nanalo siya. 'Di ba? Lalo na, mga kababayan. Hindi na naman siya mapapatawag doon sa mga investigasyon, halimbawa. Sabi ni Ma'am Joanna Tuwalo Wilfred, ay, dyan pala sa Japan si Ma'am Beth M. Sabi ni Carolina de la Cruz, hindi sila mananalo, 3 ungas dahil wala na silang kakapitan ng mga Marcos sa lohin nila. Mga kababayan, huwag tayong magpakampante. Sabi ko nga po sa inyo, minsan, ang mga tao, nagbabago ang isip dahil sa pera. 'Di ba? Pangalawa, kung wala po yung mga vloggers na kagaya po ng mga pro-admin, mga loyalista ng mga vloggers na nagpapakita ng ganito, sigurado talo tayo. 'Di ba? At mabuti na lang nandyan din kayo na sumusuporta sa amin. Dahil kung wala, sigurado, mga kababayan, hindi rin kami makakaharap dito para magdibang sa mga taong ito. Sabi ni Ma'am Alin Arzenas, political dynasty. At kung mananalo ang tahuan nila Duterte, maging China na tayo lahat, kaya wag na natin botohan ang mga yan. Di ba? Yan ang katotohanan, mga kababayan. Dapat talaga, itong mga to, ay wag na natin iboto. Dapat itong mga to, sa inidoro natin papuntahin. Kasi pag nakapasok to, laking problema ito. Di ba? Nung mga nakaupo ito, lalong-lalo ng tatay nila, ano bang mga meron ba kayo nabalitaan ng mga hospital na mga pinagtatayo dati? Parang wala naman ako. Ngayon, kung napansin ninyo kanina, sorry, dahil hindi po ako nakapag-live ng matino kanina dun sa pinuntahan namin, di ba? Pero isipin po natin, 2 na yung napuntahan kong event na nagpapatayo itong si Speaker Martin Romualdez ng ospital. Ito ay ospital ng National Kidney Transplant Institute, di ba, na mayroong ilang story building. Tapos, mga kababayan, nung nakaraan ay tungkol naman sa cancer, di ba? Diyan din, malapit sa lugar na yan. Sa makatuwid, mga kababayan ko, ito mga to, kabaliktaran po, very contrary ng mga Marcos at Romualdez. Itong mga Duterte, sinasabi nila na sila daw po ay kinakawawa, ginigipit. Pero kung titingnan nyo, wala namang ginagawa ang mga Marcos Romualdez sa kanila. Sila lang itong kudahan ng kuda.
'Di ba? Yung mga tao gumagawa ng paraan, tumutulong sa mga kababayan natin, trabaho ng trabaho. Pero itong mga to, trabaho rin naman ng trabaho. Trabaho na manira ng tao. Trabaho na pabagsakin ng gobyerno. 'Di ba? Grabe mga kababayan. Nakakalungkot isipin na may mga taong ganito. Na hindi ako masyadong nag-aano sa iba eh. Kaya lang tingnan natin yung mga salita. Nakita nyo naman ang performance ni Robin Padilla, 'di ba? Nung itong si Lucky Buloy ay balak ipakulong, imbestigahan. Hindi sila sumisipot. Tapos nung papahuli na, biglang sumipot para ipatigil lang yung pag-aresto. Si Amy Marcos, mga kababayan, balak imbestigahan yung extrajudicial killings at ang war on drugs. Sabi niya, wala daw pwesto. Pero itong si Robin Padilla, pagdating dun sa kaso ni pagdakip sana kay Buloy sa Davao, meron silang pwesto. 'Di ba? Nakapag-file ka agad ng resolution. So sa makatuwid, ginagago tayo ng mga to. Kaya pag ito mga nagsipanalo, mga kababayan, kahit na sabihin natin kumampi sa atin sa ngayon, etong si Francis Tolentino, dahil yan ay paraan. Paraan lang yan para manalo. Pag nanalo na yung mga yan at nakapasok din ng mga Duterte, sigurado magkakampi-kampi na yung mga yan. Diba? So, ganun na nga mga kababayan. Ano pong masasabi nyo dito po sa ating mga pinagsasabi ngayon? 'Di ba? Although siguro nakita nyo na yung mga content natin sa iba. Syempre iba rin naman po ako, 'di ba? Kahit late tayo, okay lang 'yan, walang problema. Kahit walang manood sa atin, may replay naman. Sa mga manonood po ng replay, huwag niyo pong kalimutan. Paki-like din po mga kababayan. Okay? So, hindi na po ako masyadong magtatagal dahil alam ko anong oras na rin. It's 12:30 in the morning dito sa Pilipinas at yung ibang mga nagpapahinga na, 'di ba? So, pasensya na po mga kababayan at nakuha ko po yung oras ninyo. Sabi ni Rosita de la Torre, pakapala na ng mukha, 3 itlog, tatakbong senador. Ay, okay. Sorry, mabuti na lang may nagpaalala. May dito nag-message. Ano daw ang side ko doon sa sinabi ni Sara Duterte na siya ay tatakbo bilang babalik daw siya ng Davao bilang isang mayor, mga kababayan. Ako naniniwala ako na si Sara Duterte ay hindi pang national. Hindi niya talaga kaya. Kahit na siya ay isang abogada, mga kababayan, hindi naman nangangahulugan na abogada ka. Yan ay nanggaling sa pinaghirapan mo. Maaring yan ay nanggaling lang sa impluwensya ng magulang mo. O kaya naman ng tinatawag ko na impluwensya ng kapatiran, 'di ba? Ng mga fraternity na pwede kang ipasa ng mga kung sino man ang nagbibigay ng exam diyan, pwede 'yon. Ngayon, bakit niya iniisip na pumunta siya, bumalik siya ng Davao, mga kababayan? Dahil nga itong si Baste, mukhang tagilid talaga ito kay Congressman Nograles kung tatakbo ito bilang mayor ng Davao. At syempre mga kababayan, ito po ang nakita nyo po, kung isipin natin noong panahon na si Duterte, si Tatay Diggs ay hindi pa po nagiging presidente. Ang network po ng magkakapatid na to ay sobrang liit. Ay sobrang liit kung iisipin ninyo. Pero nung naging presidente na ang tatay nila, ay naglakihan po ang mga network ng mga ito. Ibig sabihin yung kanilang pera, 'di ba? Ngayon, di ba napapabalita na maraming, dahil nga sa Pogo, dahil nga yung mga Chinese naglalabas-pasok, nagiging entry-exit point nila ang Davao. So, iniisip ko mga kababayan na syempre nga naman kung ang Nograles na ang makakaupo doon sa Davao, yung kanilang natatamasa, o kaya naman sabihin na lang hindi natatamasa, yung kanilang mga lihim na transaction ay mawawala, mauungkat at pag nalungkat yan, magkakaroon na naman ng kaso, 'di ba? So sila naman ang kawawa. Ngayon, dahil nga itong si
Baste Duterte, wala namang kalaban-laban pagdating po kay Migs Nograles dahil yun ay isa talagang attorney at saka magaling. Diba? Hindi siya katulad ni Sara. Nakita nyo naman kung paano yan magpaliwanag sa kanyang TikTok, sa kanyang Facebook, sa kanyang YouTube. Ay talagang pag nag-content ito ng mga, kahit pag nag-cite po siya ng batas nung kami ay nasa Congress, talagang malalaman natin na marunong talaga. Unlike dito kay Sara Duterte. So mga kababayan, wala talagang panama si Baste. So ang plano, babalik si Sara bilang mayor, total sa Senate naman yung 3 at 2028 ay magpe-presidente si Baste. So siya ay lalaban lang bilang mayor para harangin itong si Migs Nograles, mga kababayan. Yun ang nakikita natin dito. Kasi nga, baka mamaya, syempre, pag Nograles nang nakaupo, hindi na nila madadagdagan yung network nila. Wala nang mga transaction na, di ba? Under the table. Kung ganun ang nangyari. Kasi magtataka ka, bakit naglakihan yung network ng mga to? Ano yun? Basta-basta? Magic? Diba? Naupo lang yung tatay mo, nag-magic, naglakihan na yung network niyo, magkakapatid. Opo, number 1, ang Nograles kalaban nila. Actually, dati kalaban talaga nila ang Nograles. Kaya lang, dumating sa point na naging magkakampi sila. Kung natatandaan nyo, Nograles din ang lumaban para yung SMNI ay magkaroon ng prangkisa. Dahil yan yung after na mapasabugan itong tatay nila nila Migs. Pinasabugan niyan sa Congress, mga kababayan. At ang balita po allegedly ang nagpasabog nito kaya namatay yung bodyguard ng tatay nila ay itong mga Duterte. Kumbaga tinakot sila, kaya ngayon ang mga Nograles ay nakipag-alyansa sa kanila. Diba? Kaya nga tinulungan sila na magkaroon ng prangkisa ang SMNI. Kaya doon sa SMNI malaking yan eh. Alam natin na si Digong, diba? May malaking portion diyan. Hindi yan basta-basta na ginawa po siyang administrator ng SMNI, ng KOJC, hindi dahil doon. Isipin na pa lang natin, nilaban siya ni Carlo Nograles noon, magkakaalay pa sila dahil nga, di ba? Magkaibigan itong si Digong at si Kibuloy. Pero hindi lang natatapos sa pagiging magkaibigan yon. May malalim pa yan, mga GP. At syempre, ganoon na nga po ang nangyari. Nag-alyansa nga sila, di ba? Ngayon na naman, nakita natin, syempre, ang mga Nograles, under na sila kay Speaker Martin Romualdez. Kumbaga, nakakuha na sila ng medyo matibay-tibay na backer. Sabihin natin, kahit pa paano, wag na tayong paligoy-ligoy. Kahit sabihin natin, kasi si Speaker Martin Romualdez, bilis kilos. Talagang, kumbaga gumagalaw kaagad, mga kababayan, at hindi daw mahirap lapitan, sabi nung mga kilala namin sa Zambales, mga nakausap namin doon, di ba? At kung saan-saan pa mga lugar, napakabilis daw lapitan. Kaya yung mga congressman o men, ay talagang saludo po sa kanya. Kaya napag-unite niya, napag-iisa niya itong mga ito. Ngayon, dahil nga si Nograles, kumbaga nakikita nila na meron na silang kahit papano, masasabi ko, this is just my opinion, na masasabi ko na itong si Speaker Martin Romualdez ay baback upan niya itong mga Nograles. Ito, opinion ko lang, hindi ko naririnig sa iba yan. Pero magtataka ka, bakit maglalakas ng loob ang mga Nograles na tumakbo at labanan ang mga Duterte? Samantalang nakipag-alay na nga sila dito, nakipagkampi na nga sila, tapos ngayon biglang-bigla kakalabanin nila. Diba? Oy, thank you so much po Ichigo sa pag-share po ng blessings. At mga karuns, shoutout po kapatid. Ayan, sa wakas na tayo, monetize na tayo. At sabi niya, Nograles, mas maganda pa, kaya Davao doon na kayo sa mas may kapit si Nograles. Ganda-ganda pa. Malakas kapit niyan si Migs kahit malapit kay speaker. Yun nga yung naiisip ko, mga kababayan. Talagang meron talagang parang feeling ko may hinahalukay talaga ang mga Romualdez. Pero ito, this is just my opinion. Hindi ito nanggaling kahit kaninong kwento, 'di ba? Napansin ko lang, tatakbo si Migs.
Tapos, mga kababayan, palagay ko, babakapan ni Speaker Romualdez. Kasi, tinatanong nagkaroon kahapon na sinabi, tatakbo yung 3 Duterte. Sabi ni Speaker Martin? Kayo ba tatakbo bilang senador? Sabi niya, hindi. Mananatili muna ako sa Leyte. Syempre, para hindi masyadong garapalan, di ba? Mga kababayan. Ganun naman talaga itong mga Duterte, garapal talaga sa pwesto, kaya pinangunahan na nila kaagad, nagsabi na. Pero, pinaghahandaan din nila, baka mamaya makapasok nga itong mga Nograles. Kawawa yung kanilang mga negosyo, di ba? Yung mga negosyo ng mga ili. Ayun. So sabi ni Ma'am Carolina, hindi na raw mananalo yung 3 ungas. Siyempre, mga kababayan, pagtulong-tulungan natin. Dahil pag pera ang lumakad, remember, madaming pera yan. May 51 billion, may mga, yung mga nanggaling pa na pera sa Pogo. Diba? Sabi ni Rocky na nakakatulong nga daw sa nakakapagbigay ng cash resources sa Pangulo, pero hinahanap natin nasaan ang accountability, nasaan ang transparency ng mga binibigay ng Pogo, di ba? Yap, si Sara daw babalik mayor, mga kababayan. So alam nyo na, di ba? Babae sa babae ang paglalabanin. Siguro dadaan sa takot, baka susuntukin niya si Migs, di ba? Tanggapin nyo ang pera pero wag nyo iboto. Ako ganyan din. Kung halimbawa may pera, mag-offer dyan, tanggapin ko rin yan, pero hindi ko talaga iboboto, di ba? Sabi ni Ma'am Lorelai, magnakaw ng identity ay kasalanan sa Diyos na karma. Late ata yung ni Ma'am Lorelai, yung kanyang comment. Anyway, mga kababayan, magandang gabi po o magandang umaga po sa ating lahat. Hanggang dito na lamang at syempre, thank you so much. At salamat din Sir Ichigo sa pag-share po ng blessings. Okay? Parang first time ata nagkaroon tayo ng Sana pumasok, no? Sana pumasok kasi nung nakaraan parang hindi pumasok Ang pumasok lang ay yung membership ni Ai Chang at kay Sir Bernald, yung pumasok nila na At salamat din po sa mga sino pa ba yung mga merong atang mga nakikita ko ba dito? Doon sa mga nag-members kay Mami B, salamat po Mami B. Panibago na naman ang inyong membership dahil wala na yung isa natin. Loko talaga yun, pinaasa ako Kala ko may pambayad na ako ng kuryente at internet, di ba? Ayun, nandito pa pala si Sir Bernald. Macaroons, bilis ng channel na to, idol. 6K ka na. O kaya nga po sobrang pasalamat. Kaya lang tatampo pa rin ako kay YT. Hindi niya man lang binigay sa akin yung last sahod ko dun sa kabila. Grabe naman. Pinaasa ako pang bayad ko ng kuryente yun tapos ng internet Baliw talaga yun. Right? Anyway, thank you so much Ma'am Alin Arsenas, Sir Wilfredo Lazar. Nakahabol. Diba? Bye guys! Salamat po at kita-kita tayo sa mga susunod nating vlog. Bye-bye po.